everyone! Welcome to Ray Marvin Cooking Lifestyle. Sa araw na ito, gagawa tayo ng homemade kebab. Ito ang paborito ng mga Arabo or this is Arabic food. Gagawin natin dito sa ating kusina. Panibagong recipe ng inyong kusinera. Ayan. Ayan, sa panimula, pag-umpisa natin, maglagay tayo dito sa ating kawali ng kunting mantika. At ilagay natin ang ating onion. Depende kung gaano karami ang onion, pero mas marami, mas masarap. Atin lang igisa or isute hanggang mag-translucent. Hindi na kailangan maging golden brown. Then, isunod natin ang ating hiniwa-hiwang ginger at saka ang ating garlic or ang ating ahos. Sa Arabic is tum. Ayan, isute-sute lang natin hanggang lalabas yung kanyang aroma. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. At pagkatapos nating igisa, isunod natin ang ating bell pepper ng 3 kulay. Then maglagay tayo ng pressed coriander. Atin lang isute-sute hanggang medyo maluto or magkintab-kintab ang ating bell pepper. Maglagay tayo ng asin, salt to taste. Maglagay tayo ng paminta. Ating paprika. Coriander powder. Cumin powder. Then, atin lang yan siyang halo-haluin hanggang well incorporate ang mga ingredients. Then, magdagdag tayo dito ng kunting ahos na ating pinirito. Pagkatapos nating igisa, ilagay natin dito sa ating malalim na lalagyan dahil atin itong i-blend. Yan, i-blend lang natin ang ating niluto na bell pepper. Ito ang ating bell pepper mixture. I-separate muna natin, set aside. At ihanda natin itong ating ground lamb. Ito ang ground lamb is nabili lang namin ng ready-made. Ayan, pero fresh ito. Dito maglagay din tayo ng coriander, coriander at saka cumin powder. Ayan. Maglagay tayo ng paprika. Asin. Ating black pepper. Olive oil. Tapos atin halu-haluin hanggang mag-well combine ang ating mga lahat ng ating ingredient or ang ating spices sa ating lamb. Ayan. Napakasarap nito dahil fresh. Alam nyo na malinis ang pagkagawa. Then maglagay tayo dito ng another fresh coriander. Masarap kasi ito pag maraming coriander ang ating. Ayan, may buo-buo pang coriander. Mahaba-haba, atin lang siyang pinitas-pitas. Ayan, pagkatapos nating nahalo, ilagay na natin ang ating bell pepper mixture. Ayan, ating simutin ang lahat para manuot talaga ang lasa niya mamaya. Ayan.
Sayang din pag hindi natin yan nilagay lahat. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, pagkatapos nating nalagay ang ating bell pepper mixture, atin siyang halu-haluin. Ayan, maganda yung paghalo pagkamay kasi talagang atin siyang ma-well combine at saka ating mamasa talaga ang ating lamb with the spicy and the bell pepper mixture. Ayan na, pagkatapos nating ma-mix na lahat, dito sa ating baking pan, maglagay lang tayo ng olive oil. Then, ilagay natin ang ating lamb mixture. And, i-flatten lang natin yan siya. Hindi na tayo dito gumamit ng barbecue stick. Ganito lang ang ating simple na Arabic kebab ang ating gagawin. Dahil dito lang naman para sa bahay lang, kaya ganito na lang ang ating gawin. Easiest na paggawa. Ayan, pagkatapos nating na-flatten, atin lang yan siyang ganituin, hiwa-hiwain. Lahat, ganyan ang paghiwa. Oh, diba? Pagkatapos niyan, may kebab na tayo, masarap. Pwedeng pangkain sa tinapay, pwedeng pang ulam. Bibili tayo ng kubos na tinatawag nila, tapos yan, pwede na yan. Pwede ito sa panghapunan at saka pananghalian. Itong hinahanda ko is para sa pananghalian nila. Ayan, after nating mahiwa-hiwa, ayan, ganyan lang, lagyan natin siya ng parang line-line para formang kebab siya pag naluto. Ganunin lang natin. Ayan, di ba mga ka-OFW, mga kananay, mga kainday, nakakita na naman ng diskarte ang inyong ka-OFW. Ayan, para masaya na naman ang ating madamdamin. Ayan, pagkatapos na nating malagay ng line-line ang ating kebab, lagyan natin ng kamatis at saka onion and ang ating lemon. Tapos takpan natin at i-bake natin siya sa oven ng mga 35 minutes. Ayan. Ayan, ito na siya. Pagkatapos ibalik natin yan sa oven hanggang mag-brown lang yung taas niya. Then, pwede na nating i-serve with patatas, fried potato or french fries. Ayan, bon appetit! Maraming salamat! Sana'y nagustuhan nyo ang ating homemade kebab. Thanks for watching. God bless and be safe all. Bye-bye!